Tumutungo na tayo ngayon sa lungsod ng New York. Ang bagong unang ginang ng lungsod ng New York ay nasa sentro ng lumalaking kontrobersya at hindi mo talaga maiimbento ang mga ganitong pangyayari. Si Rama Duwaji, ang asawa ng bagong hala na alkalde na si Ma'am Dani, ay co-host ng isang sold-out na Women's Spiritual Retreat para parangalan si Biren Maria sa French Mediterranean island ng Corsica ngayong linggo. Inilarawan ng mga dumalo bilang Palestinang babae na nanganak sa ilalim ng okupasyon. Ayon sa Vogue Arabia, ang programang inilunsad noong nakaraang taon ay nakatuon sa pagsusulong ng Palestina at ang mga kalahok ay nagdasal para dito sa bawat lektura. Ngayon, ang retreat ay nagkakahalaga ng $3 hanggang $5,000 kada tao. Medyo mahal para sa babaeng kumita lang ng mahigit $10,000 noong nakaraang taon ayon sa pampublikong tala ng buwis. At nangyari ito matapos laktawan ni Duwaji ang ika-250 kaarawan ng Amerika, ika-4 ng Hulyo para dumalo sa isang naunang retreat sa Mallorca noong nakaraang weekend na inorganise rin ng Women's Sanctuary. Iyan ang grupong pangbiyahe para sa mga Muslim at kababaihan na pinamumunuan ng Parisian designer na si Rim Nuray. Si Gerard Filiti ay Senior Counsel ng Lawfare Project at #EndJewHatred. Kasama natin siya mula New York. Gerard, alam mo, nagustuhan ni Duwaji ang mga post na nagdiriwang sa Hamas, isang itinalagang teroristang organisasyon. Ngayon, dumadulo siya sa mga retreat kung saan dumaduloy ang mga donasyon sa mga organisasyong may alegasyong kaugnay sa Hamas. Noong nakaraang taon, bawat kalahok sa event ay binigyan ng handmade keffiyeh mula kay Palestinian designer Sarah Musa mula New York. Ang 100% ng kita mula sa ilang disenyo ng keffiyeh ay napunta sa Palestine Red Crescent Society at Palestine Children's Relief Fund. Binatikos ang dalawang organisasyong ito dahil umano sa kaugnayan nila sa Hamas. Mayroon bang anumang legal na pananagutan dito o pinoprotektahan ba ng First Amendment ang lahat ng ito kahit gaano pa man ito nakakabahala? Hindi mo kayang imbentuhin ito. Makita ang unang ginang ng lungsod ng New York sa ika-4 ng Hulyo, pinaka-Amerikanong pista. Lumipad papunta sa isang Islamikong espiritual na retreat sa Europa, kung saan hindi lang siya miyembro, kundi sinasabing co-host at artist-in-residence din, ay talaga namang sampal sa muka. Para sa mga taga New York, lalo na yung matagal na nakakaranas ng pinakamalaking pagtaas ng antisemitismo at pinakamaraming hate crimes sa loob ng maraming taon. Ganito ang ginagawa ng asawa ng mayor ng New York. Mula sa legal na pananaw, dapat tandaan kung ano ang pinopondohan ng pera. Kung natunto na napunta ang pera sa mga teroristang grupong itinalada ng US, maaring maging kaso ito ng pagbibigay ng material na suporta ayon sa batas federal. Kung ang pera ay napunta lang sa makataong grupo na walang napatutunayang koneksyon sa terorismo, halos ang unang susog lang ang naaangkop. Kaya kailangang imbestigahan ng gobyerno ang mga charity na ito para malaman kung may koneksyon sila sa terorismo. Tama. Siya ang unang ginang ng New York. Hindi halal na opisyal pero kilalang personalidad na may plataforma at konektado sa kapangyarihan. Narinig natin si Ma'am Dani na ayaw isali ang asawa niya sa kahit ano dahil hindi naman ito pampublikong personalidad. Ganoon niya tingnan ang sitwasyon. Pero alam mo, ang tanong talaga ay, nagkakaroon ba ng anumang mekanismo ng pananagutan ang pagiging unang ginang? O, sa tingin mo ba ito ay tungkol lang sa politika at reputasyon, hindi sa legal na usapin? Mas pampolitika itong tanong kaysa legal. May pagkakaunawaan tayo na hindi siya gumagamit ng pondo ng lungsod at hindi rin siya gumagamit ng security detail na ibinigay ng lungsod. Hindi ito issue ng pinansyal na pananagutan, kundi problema sa imahe. Sa araw ng kalayaan ng Amerika, pinili ng taong ito na hindi ipagdiwang ang Amerika. Malakas ang dating ng mensahe nito sa mga taga New York at Amerikano. Magaling si Mang Dani sa media at laging sinisiguro ang tamang mensahe sa bawat ginagawa niya. Ang mensahe ay hindi sinusuportahan ng asawa niya ang ika-4 ng Hulyo, kundi ang pagdiriwang ng Islam sa Europa. Karapatan niya ito pero hindi maganda sa tingin ng iba. Alam mo, bilang lungsod na may pinakamalaking Jewish diaspora sa labas ng Israel, ano sa tingin mo ang obligasyon ng pamunuan ng New York sa komunidad na iyon ngayon? Ang obligasyon ay makiisa sa komunidad laban sa hate crimes. Ang obligasyon ay kondenahin ang terorismo. Ang obligasyon ay kondenahin hindi lang ang antisemitismo na nagmumula sa kanan, kundi pati na rin ang nagmumula sa loob ng sarili niyang partido at ang mga bagay na ginawa at sinabi niya, kabilang na ang pagsuporta sa pagpapalaganap ng intifada sa buong mundo. Kaya obligasyon niya na pantay na ipangtanggol ang mga Hudyo sa New York tulad ng ibang taga New York at tigilan ang pagsuporta sa galit laban sa minoryang komunidad. Salamat Gerard sa pagsama sa amin sa pagtalakay. Nakakagulat talaga ang kwento.